Ayun. So, nandito ako ngayon sa aking kinauupuan. No? Pero nasa screen ako ng D-base mismo. Yung mismong D-base. Nandun ako sa screen. Anong particular interface to? Assist window yan. Makikita niyo yan dito sa baba ng status bar ang tawag dito. Ito, status bar. Okay? So, para pumunta ako sa tawag doon, sa command prompt, gagawin ko lang is, siyempre hindi quit. Okay? Pag ito pinili ko, mag-e-exit ako sa DB. So, escape lang. So, nandun na ako sa aking command prompt. Dito tayo ngayon gagawa. Okay? So, so far, nakagawa na kayo ng database structure, nakita ko. No, may mga nagpasa na. Meron na rin kayong abstract. So, siyempre, abstract muna, tapos yung data requirements, tapos database structure. So, ngayon, meron na tayong database structure, no? Meron na tayong lalagyan ng data. So, ang next thing to do dyan is gagawa tayo ng manipulating procedure o program, in other words, PRG in DBase para ma-manipulate natin yung laman ng ating database. Okay? Okay? So, gawa muna tayo ng simple database sa lecture natin, no? Gawan lang muna natin ng profile. Profiling muna tayo kanyari ng student. So, gagawa ka ng database para sa profiling ng student, no? So, ang command is, alam niyo na, 'di ba? Create plus yung pangalan ng database. Pag directory ko yung directory ko, may laman na ba ako? Wala. Nakalagay doon, none. Okay? Ngayon, pag nag-create ako ng bagong database, sabihin natin, create, anong pangalan ng database, no? So, paano kayo nagpangalan ng database? Usually, kung maglalagay kayo ng pangalan ng database, ipangalan nyo kung ano yung magiging laman. Okay? So, this time, magpo-profile muna ako ng student. Later, i-decide natin kung after profiling, anong program gagawin natin. Enrollment ba or student grade evaluation. Okay? So nag-create ako, no? Ng DVF. Pangalanan natin tong S-Pro. So, meaning student profile. So, ang pangalan ng database ko is S-Pro. So, na-encounter nyo to, di ba? Field name, type, width, at saka decimal. So, sa profiling, maglalagay ako ng student number. Studno. Character yan, gawin natin 15. Okay? Bibilisan ko lang konti dito sa part na to kasi nagawa niya na to. L name, another character, 15 ang acceptable width. F name, another character, again 15. Tapos M middle name, M name, another character 15. Kunin natin yung kanyang contact number. No? Character yon 11. Bakit? Cellphone number ang kukunin para makita ang cellphone number 11. Next, lagyan din natin siya ng birthday. So, B-I-R-T-H-D-A-Y. Buo, pwede, no? So, ano to? Anong type to? Date. Okay, so, pepress ko lang D. Mapapansin nyo, nagkaroon na ng 8. Okay? Kasi bakit 8? MMDD YYYY, no? 4 na digit para sa year, 2 sa month, 2 sa day. Kaya naging 8 'yon, automatic 'yon. Okay? Tapos ano pa ba? Lagyan natin ng course. Ayun. So course is a character. Gawin nating 10. So, yun lang yung profile natin.
Yan lang yung profile ng student natin. Contact number, birthday, course, address, lagyan natin. No? So, address, ADDR. ADDR, character, gawin natin tong 50 kasi mahaba yung address. Okay na. So, pwede kayong mag-edit ng field name, no? I-arrow up nyo lang tapos palitan. Let's say na i-save na natin. Paano mag-save again? Control W. O kaya Control End. Okay, it's up to you kung anong gusto nyo gamitin, no? So, Control W. Press Enter to confirm. Sabihin natin, yes. Okay. Input record, no. So, pag nag-directory ako, ayun na, no? Meron na akong isang file, spro.dvf. Ito na yung database file ko. Yung spro.dvf. Okay, may laman? Wala. Tignan nyo yung status bar. Nandun na yung spro. Okay, may laman? Wala. Yung num, yun yung status ng keyboard ko, naka-numlock ako. Pag pinress ko yung numlock, mawawala yan. Where is my numlock, no? Ayun, nawala yung numlock ko. Nasa drive C siya. Anong particular default ng anong particular directory? Hulaan nyo, anong particular directory ako? dbase. Okay? Kasi nakamount doon. Doon ako nakamount, doon ako dumiretso. Kaya ang particular directory ko, dbase. At nasa command line ako. Paano kung meron kayong babaguhin? Kunyari, try natin i-display yung structure. Okay? Para ma-display yung structure, dapat naka-active yung database mo. So, paano natin i-display yung structure? Ang command lang dyan is display is true. Ayun, nakita niya? DISP is true. So, display structure. Ito yung structure ng database natin. No? Student number, character 15. Last name, character 15. F-name, character 15. Middle name, 15. Paano kung may babaguhin ako dyan? No? Kaya gusto ko pa magdagdag. Kunyari, gusto ko siyang dagdagan ng ano ba maganda idagdag? Age. Wala tayong age, so, no? Walang age. So, kung ano kayo dadagdag yung age. So, kaya, gusto kong palitan yung contact number. Instead na 10, gawin kong 12. So, paano natin gagawin yon? So, ang command, para ma-edit yung mismong database structure is, modis true. Modify structure. Ayan, no? So, may nanonood ng video natin. Okay, so, modis true. So, pwede ako magdagdag na ngayon. Saan ako magdadagdag? So, sa 9, maglagay tayo ng age. Is that character numeric? Age. So, numeric na siya, no? Hindi siya character, no? Tinatanong natin yung edad. Okay? Ilan with? Pag sinabing 19 yan, 19 digits yan. So, kung dalawa lang, so, 3 ang ilalagay ko kasi minsan may mga edad na umaabot ng hundreds, di ba? So, kaya 3 para makater natin yung 100, no? Pero kung ginawa mong 4 yan, hindi, pwede rin 4 kaso, useless naman. Yung isang character mo, yung isang digit mo. Kasi wala naman taong nabubuhay ng 1,000 years old. Maliban kay Moses. Okay? So, kaya 3 ang pinaka malapit. So, lagay natin 3. So, pag may binago kayo, ang gagawin nyo dyan, isi-save nyo ulit. No? Every time na may babaguhin kayo, isi-save nyo. So, pag mag-save, Control W. Huwag tayong maglagay ng entry. Okay, so meron na tayo. Paano kayo close yung database? Kasi, basically,
Tingnan nyo sa status bar, naka-open siya. Yun, no? S-Pro. So, yun yung active eh. Kaya lahat ng gagawin ko, ang apektado yung S-Pro. So, paano ko siya i-close? So, kaya pag nag-display structure ako, di ba? Lumabas yung structure ng S-Pro. S-Pro DBF. Ngayon, paano ko yan i-close? Yan ang active database natin, no? Yung nandito sa status bar. So, paano natin i-close yan? Pwede ako mag-command ng close all. Ay, wrong. Close all. Ayun. So, nawala na. Okay? Yung clear the screen lang yon. So, nawala yung aking database. Naka-close. Pero pag nag-directory ako, andun siya. Ayun, no? Ngayon, kung hindi active ang database mo at nag-command ako ng let's say display structure, ang mangyayari dyan, no database is in use. Kailangan laging active yung database nyo bago nyo ma-implement yung mga manipulating instruction, no, sa DBase. So, magsusupply ka pa ng ng database file. So, anong database file natin? S-Pro. Pag in-enter ko yan, ayun na. So, automatic, ma-open yung S-Pro nyo. Kung gusto kong isara, close all ko ulit. Close all, o, di ba? Pag nag-clear ako, ayun, clear. Okay, ganun lang yung paikot-ikot sa database. Ang pwede nyo lang gawin sa DBF is i-display yung structure, i-modify yung structure. Pwede nyo rin i-delete, no, kung hindi nyo kailangan. Okay, paano mag-delete? Delete, file, tapos yung nasaan siya? Nasa C colon, backslash, tapos yung spro.dbf. Pag in-enter ko yan, madidelete yan. Pero wag nating i-enter. Kasi uulitin na naman natin. Okay? So, gawa tayo ngayon ng data entry. Yung PRG na ang gagawin natin. Yung program na. No? So, pwede nating tanggalin itong command, itong status bar na to para hindi magulo sa screen. So, paano ko tatanggalin yan? Set, stat, off. Okay? So, nawala na siya. Kita nyo na lang yung tuldok. Paano ko ibabalik? Set, stat, on. Bumalik na naman. Patayin natin. Set, stat, off. Okay? Ay, mali. Ayun. Set, stat, off. Kung gusto nyo makita yung previous commands nyo, no, nung nag-open tayo ng database kanina, ang dami ko ng command. Arrow up lang. Ayun, no, lumalabas yan dyan. Arrow up, arrow down. Kaya kung ayaw nyo na mag-type, arrow up, arrow down kayo. So, kunyari, gusto ko tong set stat off, hanapin ko lang using arrow up and arrow down. Pag in-enter ko, nawala na siya. Arrow up, stat off. Arrow up, stat on. Pag in-enter ko, bubukas siya. Okay? Question? Wala, no? So, this time, magdi-design tayo gagawa tayo ng data entry. Lalagyan natin ng laman yung database natin kasi walang laman yung database natin eh. Buksan natin yung database use S-Pro. Pag in-enter ko yan, may record ba? Wala, di ba? Walang record. So, paano natin lalagyan ng laman yan? No? So, yung paglalagay ng laman niya, kailangan nating mag-create ng another procedure. Saan makukuha yung DBase? Nandoon sa link. Di ba may pinadala akong link? Tignan nyo doon sa LMS. Kung wala, padala ko ulit yung link, no? Para sa mga hindi nagbubukas ng LMS. Nandun yun, naka-upload. Okay? So, asan na tayo? Use Pro. So, naka-active na yung profile database ko. So, close natin. Close all. Clear screen. Paano ako gagawa ng program? So, pag gagawa ka ng program, modify command. Okay? Pag create ka ng database, create, tas yung pangalan ng database. Pero, kapag PRG na gagawin mo, ang command mo dyan, modicom, or modify, no? Modify command. So, pwede rin yung first 4 letter.
Modi, C-O-M, Modicom, plus yung pangalan ng program. Kung anong gusto yung kung ano yung magiging file name ng program nyo. Sasabihin natin, ano ba maganda yung pangalan? NPRO. Ibig sabihin ng new profile. Pwede yon kasi data entry ang gagawin natin eh. Sasabihin na natin NPRO. Pag in-enter ko yan, nag-error. Bakit? Paano nyo i-analyze yung error? Pupunta kayo dun sa screen, makikita nyo ko, nasaan yung question mark, nandoon yung error nyo. No? So, nakakatapat siya sa COM. Okay? So, anong possible error dyan? Mali kasi yung command ko ng COM, no? Ang acceptable instruction na pwede nating putulin is hanggang 4 lang. 3 lang to, no? Ibig sabihin nun, yung modify command, pwede kong paiksiin, no? Using the first 4 letter in every instruction. So, modify, modi, COMM. That's modify command. Kung gusto niyo mag-type ng masaya, mahaba, type niyo lahat. Pareho ring gagana yon. Okay? So, try na lang natin yung modicom plus yung pangalan ng program PRO, NPRO. Hindi nyo na kailangang ilagay yung .prg. Okay? Kasi yung .prg automatic ma-append yan dun sa file name. So, pag in-enter ko yan, eto na. Panibagong screen to. Nasa edit screen ako. Lalabas yung edit screen kapag nag-create ka ng program ng PRG. No? Kapag naggawa ka ng PRG, nagmo-modify ka ng PRG, nandiyan ka sa edit screen. Diyan mo ngayon ilalagay yung instruction mo. Lahat. Okay? So, maglagay muna tayo. Unahin natin sa header, no? So, kailangan siguraduhin yung malinis yung screen nyo. So, ako nilalagay ko dyan clear. Ha? Ano yung clear? Clear? I-clear yung screen. Okay? Clear the screen. Kasi parang ganito yan, ha? Escape tayo dyan. So, kunyari, nagganyan ako. Try nga natin clear. Ayun, nalinis, no? So, gusto ko, pag in-execute ko yung yung aking NPRO, ang unang gagawin niya is ililinisin niya yung screen. Okay? So, mag-execute ako ng clear. No? Si clear. Ibig sabihin, i-clear ko lang yung screen ko. Pero, before that, lagyan natin ng wag muna, para makita yung difference. So, nag-clear na ako ng screen. Anong next? Magpo-project ako ng box. Okay? So, at 1, 1, ibig sabihin nun, at row 1, colon 1, yun yung upper right corner. Tama? Kung pinanood nyo, kaya nakinig kayo ng lecture. Hanggang lower right corner. So, hanggang lang ako, let's say 22. No? 22 or 23 o 22 colon 79. Yun. Pag in-enter ko yan, okay na. Yan na yung sa aking yan yung pangalawang instruction ko. Tignan nyo yung gilid. Ano napansin nyo sa gilid? Anong meron? Hindi siya actually arrow, siya, less than symbol. Ibig sabihin nun, pag nakakita kayo ng less than symbol dyan, ibig sabihin yan, yun na yung end ng line. Okay? Pero kung wala yung less than symbol na yan, ang tendency niya, may kaduktong pa yan, lumagpas lang kayo sa screen. Pag may kaduktong yan, lumagpas kayo sa screen, hindi nyo napansin, ang gagawin nyo, pag niran nyo yan, mag-error yan, no? So, dapat siguraduhin nyo lahat ng bawat instruction nyo per line, merong ganito. Lalabas yan kapag in-enter nyo. Okay? So, pwede ko na ba i-run to? Pwede na, no? Kung gusto nyong matesting, pwede na nating i-run yan. Pero, dapat i-save nyo muna. So, save natin. Control W.
Bumalik siya doon sa command line. Kung titignan natin kung meron na tayong nagawang PRG, magdi-directory ka. Ano lang nakita mo? spro.dvf. Hindi mo kasi kita yung PRG mo kapag ang command mo lang ay dir. So, dapat ang gawin mo, dir *prg. Ibig sabihin, i-display niya lang lahat ng PRG. Kasi si dbase, kapag plain dir, ang default niya, lahat ng dbase file. Kaya nakita niyo lang yung spro. Kung gusto ko makita yung PRG ko, so dir *prg. So, ayun, meron na. Nakita niya? Hindi. Linisin natin. Ayun na, meron na ako. npro, no? Yan ang aking PRG. Makikita nyo yan doon sa drive. Yung npro.prg. Makikita nyo yan, nandun yan sa drive. Okay? Nasa folder nyo. So, i-execute natin. Paano mag-execute ng PRG? Do. Yun ang command. No? Para mag-execute ng PRG, do, plus yung pangalan ng PRG. Anong PRG natin? npro. So, do npro. Ayun. Di ba ang pangit? Oo, may sukat yan based sa pinag-discussan natin, no? Ay, wala pa akong discussion yan sa 2, sa 2.3 tsaka 2.4. 2.1, 2.2 pa lang. Anyway, ang sukat niyan, 1 sa colon from 1 to 80. Sa row, 1 to 24. Kaso nga lang, pangit ng screen nyo, no? Bakit ganyan na itsura niyan? So, buksan natin yung program, Modicom npro. Okay? So, kailangan kasi nating i-close yung status bar. Yung status bar ang ng Google eh. So, paano natin i-close yung status bar? So, maglalagay ako dito ng set stat off. Ibig sabihin nun, yung status bar natin, i-close niya bago niya i-run. So, try natin ulit. Control W, do. Ayun na. O, nakita ko na yung box ko. Diba? Meron na akong box. Ayun o. Ito yung aking box. Ito, ano to? 11. Ito, 22. 2279. Okay? So, yan na yung box ko. Question? So far, wala. So, ayusin natin. Modicom ulit tayo. Gawin ko lang ano to, 78 para hindi sagad. Pero this time, gusto ko double. DOUB. Double box. Kaya pag sinave ko yan, Control W at niran ko, ayun, meron akong double box. Ito, nag-double yung box ko. Ha? Oh, dinidesign na natin yung interface natin eh. Oo, no? Kaya, di ba pinagawa ko na kayo ng layout? So, ngayon, maggagawa ako ng line dito. Hanggang doon. Okay, so kukunin nyo yung coordinate nun. Paano nyo kukunin? So, Modicom ulit ako. So, at row 3, column 2, to row 3, bakit? 3 again. Kasi line yun. Pag line, the same ang row. Pag vertical line, the same ang row. Pag horizontal line, the same ang column. So, row 3, column 77. Another double line. Ba't ginawa akong 77? Try natin ha, Control W. I-run natin. Ayun na. Ito is row 3, column 2, at row 3, column 77. Okay, bakit ganun ang instruction ko? Kasi, kung gagawin kong, let's say, gawin natin column 1 din to. Tignan nyo yung itsura niya. Kinat niya yung line sa gilid. Okay? Tama? Kaya tignan nyo maigi, no? Kung anong numbers ang gagamitin nyo. So, hindi ko pwede gamitin yung 1 kasi gamit na yung 1. Nandun yung line ng box ko. Kaya ito lang ako. Same through dun sa 77. Okay? So, next, maglalagay ako ng title. Kasi walang title. Gusto ko maglagay dito ng title dito. Dyan tayo maglalagay ng title. Lagi niyong lalagyan ng title yung
interface nyo para alam kung para saan yung screen na yon. Okay? So, anong row ko ilalagay? At row 2, let's say colon ano muna tayo? Colon 3 or colon 2, say, uh, say, sabihin natin, new student profile. Yan. So, pag niran ko yan, Control W, niran natin, ayun na siya, new student profile. Okay? Nakita niya? So, ang syntax nito is ganito lagi ang format. At row colon, say, open quote, string, getting string, tapos close quote. So, lahat ng nandun sa loob ng quotation, yun yung mag-a-appear sa screen. Anong location ng screen? Nasa row 2, colon 2. Para saan tong say? Tong say na to is a dbase instruction para display niya yung laman ng quotation. So, ang structure natin, ang syntax natin at row colon, say, open quotation, string, close quotation. So, yun ang format ng say. At row colon, say, open quotation, string, close quotation. So, meaning, pwede kayong maglagay ng kahit anong strings, characters, sa loob ng open and close quotation. Yun ang mag-a-appear sa screen nyo. Nagets? Question? So far? Okay pa? Okay pa kayo? Okay pa kayo? Okay pa sila. Okay pa sila, no? So, pag niran ko ngayon yan, andun ako. Kasi hindi magandang tignan yung design nyo. Pag lahat ng inyong label nasa gilid, paano mo igigitna yan? So, diyan kayo ngayon magko-compute, no? Pwede kayo manghula, pwede kayo mag-compute. Paano natin kinumpute yon? Bilangin nyo muna lahat from new hanggang E. So, ilang character yan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobra pala, no? Sobra yung spelling ko, no? Asan na ako? 3, 4, including the space. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naputol pa, no? Naputol pa. So, 19. O, lagyan natin ng isa pang space. O, 20. Okay. So, anong kalahati ng 20? 10. Tama? Ngayon, yung ating space doon sa row 2 is from colon 2 up to colon 77. So, ilan yun? 70, mga kapatid, tulungan nyo ako, 75. Tama? So, yung 75, tama ba? O, tulang na bawas eh. Ayun, o. So, 75 colon ang available sa'yo. Starting at 2, ending at 77. Meron kang 75 colon. Anong gitna nun? 70. Anong gitna ng 75? 35.2. So, sabihin natin 35, no? Yung new student profile, anong kalahati? 10. Tama. So, 35 minus 10, 25. So, pwede kong ilagay ito sa 25. Tignan natin kung tama compute natin. So, at row 2, colon 25, say nyo is student profile. So, i-save natin, Control W, i-run natin. Ayun. Kapos pa, no? Okay. Hindi gamit na. Kapos yung compute natin. Anyway, kung gusto nyo, huwag nyo na computein, pwede rin hulaan ko na lang, 27, Control W. It's up to you kung paano nyo gagawin. O, medyo gitna na, no? Okay. Kaya ko kayo pinagagawa ng blueprint, no? Na nandun yung mga coordinates para alam nyo na pag gumawa kayo ng program. Okay. So, ano pa? Ilalagay natin dyan. So, at row 3, let's say 4. Tapos, row 4, colon, sabihin natin 50.
Isesay ko yung student number. Huwag kayo mag-a-abbreviate kapag dating sa screen. So, ito yon. So, ando na yung student number ko. Okay? Question? So far, wala pa, no? Wala. So, ngayon, asa na ako? So, student number. Ano pa? Atro? Row 4, row 5, row 6. O sige, row 6. Colon, sabihin natin colon 5. Say, ano to? Last name. Last name. Simplihan lang natin. Last name. Tapos at row 8, colon 6, ay colon 5. Say, sabihin natin first name. Okay? At row 10, colon 5, say, sabihin natin middle name para buo. Ano pa? At row 12, colon 5, say address. Address. Tapos sa row 14, still colon 5, mag-say tayo ng birthday. At row 16, hindi, row 14 gusto ko eh. Row 14, colon, tatapat ko dun sa student number. So, colon 50, say, age. Meron pa? May naiwan pa tayo? Meron pa, no? Anong naiwan natin? Naiwan natin yung, course. Okay? Ayan na. So, run natin. Control W. Do. Ayun. Okay na. May itsura na tayo. May layout na tayo. Ngayon, na-layout na natin yung labels. Ang next na gagawin natin dyan is i-layout natin yung data entry. Dito ako maglalagay ng student number. Dito ako maglalagay ng last name, first name, middle name, address, birthday, course, at saka age. Sa tapat ng mga yan. Ako dapat maglagay. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, una, kailangan nating mag-declare ng variable. Okay? Kailangan nating mag-declare ng variable for every data requirements. So, ilang variable lang i-declare natin? Kung titignan nyo yung structure, ay mali. Ano pangalan ng database natin? SPRO, no? So, kung titignan nyo yung structure ng ating SPRO, ilang variable yan? Ilang field name? Siyam. So, therefore, kailangan mo mag-declare ng 9 variable, 1 for each field name. Okay? 1 for each field name. Kailangan mo mag-declare ng variable. So, hindi ko na kailangan explain yung variable. I'm sure alam niyo na ibig sabihin ng variable, no? Temporary storage. Bakit? May temporary storage. Kasi, doon natin ilalagay yung entry sa temporary storage. Tapos, sa latter part ng program, from temporary storage, papasok natin doon sa database. Okay? Kaya kailangan yung mag-declare ng variable. 1 for each field name or 1 for each data requirements doon sa program. So, ipasok natin sa program. Okay? So, paano tayo mag-declare ng variable? So, any variable name, pwede. Maski ganong kahaba yan. Basta wala lang space. No? Hindi kagaya nung sa declaring the name of the field name, 8 lang. Pero dito, sa program,
Any variable name will do. Kahit ganong kahaba, basta walang space. Gets? So, gusto kong mag-declare ng variable na lalagyan ng student number ko. So, paano ko i-declare yon? So, ang ginagawa ko para hindi ako malito, no? Para hindi ako malito, hindi ko mapagpalit-palit yung mga variable ko, kung kanino man yung mga variable ko. Ginagawa ko dyan, kung i-display ko yung structure ko, ito okay? Kung i-display ko siya, studno. Anong pangalan ng field name ko? Studno. Tama? So, gagawin ko lang dyan, ang style ko dyan, tandaan nyo yung structure Teka lang, kukopyahin natin yung structure. So, ang gagawin ko lang dyan, papasok ako sa program ulit. Pag nag-declare ako, modi tuloy. Paano mag-declare? Di-declare ako ng variable, lalagyan ko lang ng V sa harap. Plus yung field name. So, V is studno. Ayun. Ibig sabihin, variable ko to for my field name, student number. Ngayon, ano ba yung stud na natin? Numeric character. Character 'yan, di ba? Hello. Character 'yon. So kapag magdi-declare ka ng variable ng character variable, ang syntax diyan is variable name is equal to tapos space kung ilan yung width ng character. Ilan ba yung width ng stud no natin? Nakalimutan na nila, no? 15 yun. Kaya ilalagay ko 15. Okay? Ibig sabihin, etong line na to, nag-declare ako ng memory variable o ng variable na ang pangalan ng variable ko is vStudno, no? Na ang acceptable value niya is 15 character. Okay? vStudno is equal to space 15. Okay? Nagets? Ngayon, paano kayo maglagay ng pangalan ng variable? Any variable name will do. Pwede ngang A, B, C, D, E, F lang yan Kaso ang problema nyo dyan, kung ganun lang yung variable nyo, at nagkaroon ng dumami yung variable nyo, malilito na kayo, no? Kaya, para safe, ako ginagawa ko, yung field name, nilalagyan ko lang ng V. Kaya vStudno equals space 15. So next, another variable para sa last name, BL name is equal to another space, 15. Okay? Ano pa? V F name is equal to space 15. May tanong ba kung saan ko nakukuha itong mga to? Nandun to sa structure, no? Yung value niyan, yung value ng space. Ano pa? Kakreate ako ng variable for middle name. So, middle name, M name, no? Tapos, ano yan? 15 character. Kikreate ako ng variable para sa contact number. So, vcont. Ganyan na lang, no? Ano yan? Character din yan. Space. Ilan nilagay natin? 11. Kikreate ako ng variable para sa birthday. So, gawin ko lang bday. O, ano to? Numeric character o date. Kung date yan, hindi mo pwedeng i-declare as space yan. Okay? May sariling, ang date. May sariling format. So, gagawin mo lang dyan, date. Is equal to date function. Okay, ganyan lang. Is equal to date function. Next, variable for my course, so V course, is equal to another character yon 10, no? So, space 10. Tapos, another variable for ADDR, so V ADDR, that is address, is equal to space 50 ang iniligay natin. At variable for age, VAG, ano to?
Paano natin dineclare yung age? Numeric, date, o character? Naka-numeric yan. Naka-numeric. So, hindi mo pwedeng gawing space yan, no? Gagawin mo lang dyan, it is always equal to 0. Kapag numeric variable lang dinideclare mo. Okay? So, pag nag-declare ka ng character, space kung ilang width. Pag nag-declare ka ng date, date function. Pag nag-declare ka ng numeric variable, equals to 0. Nagets? So, lagyan ko to ng remarks. So, pag maglalagay ng remarks, kunyari, lagay tayo ng remarks. Asterisk, sabihin natin, variable declaration. So, ibig sabihin, tong part na to, ang ginagawa niyan ay nagdi-declare siya ng variable. Okay? So, tong part na to. Ayun. Tapos, pwede ako mag-remark ulit dito. End of variable declaration. So, ito yung remarks. Nire-remarks ko lang, pero hindi kasama sa execution ng program. Okay? Okay na? So, ang format ng program nyo, una, header, set talk off, set clear, tapos pangalawa, yung labels, no? Lagay nyo muna yung mga labels. Pangatlo, mag-declare kayo ng variable. Pag in-execute ko to, Control W, i-run natin, do npro. Oh, okay na. Bakit nagkaroon ng ganito? 8:31:24. No? Bakit? Kasi kulang pa tayo ng header natin, no? Hindi pa malinis. So, lagyan set talk off, ano yan? Set stat off, meron ding set talk off. Okay, try natin kung gagana. Tapos, another is, wag muna yung isa. Tignan natin kung anong function ng set talk off. Pag nido natin, nawala na yung error. Diba? Tama. So, pag nag-set talk off ka, hindi niya i-display. Kanina dinisplay niya yung yung value, yung date dito sa baba no? So, nilagyan ka ng set talk off sa ibabaw, ayun So, hindi niya dinisplay yon no? Yung supposed to be i-display niya. So, tawagin na lang natin tong manahimik ka screen, okay? Yung set talk off. Pero walang nangyari, di ba? Walang nangyari sa program. Ganyan pa rin yung kanina no? Pero logically, may nangyari. Nag-reserve ako ng variable ito. Hindi nga lang natin kita, no? Hindi natin kita 'yan, pero nangyayari yan sa execution. Ngayon, ang next dyan is paano mo lalagyan ng laman yung variable. Each variable dapat lagyan mo ng laman. So, paano ko lalagyan ng laman yung studno? So, ang syntax natin is at row colon, no? At row colon. So, saan ko ba ilalagay yung studno ko? Gusto ko siyang ilagay sa tapat ng student number. Anong row yun? Row 4. Okay? So, at row, sabihin ko, at row 4, anong colon? Hindi mo pwedeng gamitin yung 50. Kasi doon sa colon 50, andun yung letter S. Papatungan niya yon. Ang pangit na ng screen mo. Okay? So, ano dapat? Bilangin nyo ito. Bilangin nyo ito. So, bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. So, kung sa 50 ako, plus 14, ilan? 64. No? So, dapat, dito, ang gagamitin ko, 64 pataas. Sasabihin kong 65. Okay? This time, hindi ako magsisay. Ang gagawin ko, get. Okay? Pag get ka, ibig sabihin nun, hihingi ka ng entry from the user. Pag say ka, ibig sabihin nun, i-display mo yung laman
ng variable or yung label sa screen. Pag nag-get ka, hihingi ka ng entry from the user, from the keyboard. Okay, so kaya get yan. So at row colon get, tapos sasabihin mo kung saan ilalagay na variable. So anong variable ba lalagyan ko ng laman? Hello? Saang variable ko ilalagay? So, tatype ko rito v studno. Kasi yun yung variable ko. Ayun o, para sa v studno. V studno. And after that, dapat laging may read. Okay? So, yung syntax ng data entry. At row colon get variable tapos read. Laging ganon. So, pag in-enter ko yan, at sinave ko, Control W, at in-execute ko, do npro, ayun na. Diyan ako maglalagay ng student number. Kaso tignan nyo yung screen nyo. Sumobra, no? Kasi hindi tayo nagbilang kanina. So, tingnan natin, ha? Ilan ba ang required character para sa VStudno? 15, tama? So, 15. Okay. Ngayon, dito, nagsimula ka sa 50, nag-end ka ng 64. Plus 15, ilan yun? 64, 15, 79. Tama. Eh ano lang ang hanggang anong colon lang ginamit ko? 78. So sobra talaga 'yon. So atras nyo ngayon 'yan. Yan ang mahirap kapag di tayo nagbibilang, no? So atras ko 'yan. Instead of 40, gagawin ko yung para safe ako, gagawin ko yung 45. Okay? Ilang binawas ko? Ay, mali. Sorry, ba't 45? Instead of 50, ginawa kong 45. So, binawasan ko ng 5. So, etong 65, gagawin ko tong 60. Plus 15, 75. So, pasok pa. May dalawang space pa ako. Pag niran ko yan, Control W, tapos i-run natin, ayun na. Okay? So, ilagay natin student number. Kunyari, 1, 2, 3, sabihin natin, 2024-2-3. Pag in-enter ko yan, di bubaba yung cursor ko sa baba. Hindi pa tapos. Kasi meron pa tayong last name, first name, middle name, address, birthday, course, tsaka age. So, iisa-isahin nyo ngayon yun. Okay? So, ano pa? So, yung read, ibababa ko lang yan para isingit yung ano, yung iba pang instruction. Okay? So, ano pa? Hello, mga kapatid. Hingi tayo ng F-name. Nasaan na yung F-name? Nasa 4, colon, ay mali, 6. Last name hingin natin. So, nasa row 6, colon 5. So, colon 5 yung L. Tama? So, dito, ang technique dyan, kunin yung pinakamahaba. Ano pinakamahaba? Middle name. So, nasa colon 5 yung middle, yung M. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 ang pinakamahaba, no? 15. So, pwede ako mag-17. So, dito, at row 6, colon 17. O, sige, 17. Mag-get ako ng V, V what? V, mga kapatid, V, L name o F name? L name para sa last name, no? V, L name. So, tuloy na natin. Pantay-pantayin nilang natin. 8 colon 17 get V F name. Tapos at ano pa? 10 17 get V V middle name V
name. Dapat pareho yun. Dapat eto, pareho ng dineclare nyo rito. No? Pag hindi pareho yan, kanyari, tanggal, ganyan lang, ginawa ka lang ganyan. So, may error tayong isa. Ano pa? At 12, sining nasa 12? Si address, no? At 12, colon 17, get VADDR. Tama ba? Ayun, VADDR. At 14, colon 17, get, sining nasa 14, 17, 14 si age. Ay hindi, si birthday, no? So, at 14, get 17, magiget ako pa ng V, B-day. Okay? Tapos, at 14 again, ibang colon yun. Kasi, tignan nyo rito, yung age, raw 14, tama. Pero nasa colon 50, yung A. So, 50, G51, E52, space 53. So, saan tayo? Sa 54. Magiget ako ng Viage. VH. So, at 16, so, balik na tayo sa 17. Magiget ako ng V-course. Okay? So, andun yung grid ko. Sa babang baba. Na? So, pag niran ko yan, do and pro, ano sabi doon? Variable not found. Ibig sabihin nun, asan yung question mark nyo? Ayun, ang question mark nyo. Okay? Meaning, from the question mark paatras, andun yung error nyo. Pag sinabing variable not found, ang error nyo, yung declaration ng variable. Do-double check nyo ngayon kung ano yung mali sa mga variable nyo. So, eto yun, I'm sure. Kasi that is V and name. So, kulang ako ng letter E. No? So, ang gagawin ko lang, babalik lang ako, ika-cancel ko. Tapos, magmo-modicum and pro ulit ako. Hanapin ko siya. Ito. Ay, mali. Dito pala. Dito ako nag-error. Dito. So, lalagyan ko. Correct lang to. Lagyan nyo lang ng isa dulo. Okay? Pag tinry ko ulit, ayun na. Perfect. Okay? So, pag in-enter ko yung student number, 2024 dash, let's say dash 2 dash 123, enter, hingi siya ng last name. So, lagyan natin last name, Rosales. So, Rosales. Tapos, lagyan natin, first name, Jenaline, Jenaline. Tapos, lagyan natin middle name, Ewan. Okay? Address, Pasay. Birthday, kunyari, 11. MMDDYY yan, no? MMDDYY. So, ang lalagay ko sa birthday, kunyari, 11/01. So, tignan nyo ito. Ano yung 24? 1924 o 2024? Paano kayo nakasigurado? 24 lang kita ko dyan. Ha? Hindi tayo sure, no? Kung 1924 yan o 2024. Tama? Kunyari, nilagay ko yung... Hindi nga tayo sure dyan. Kunyari, nilagay ko, let's say, nilagyan ko ng 85. Ano yun? 1985, 2085. O sige, kunyari gano'n, no? Paano itong age? So, lagyan natin 45. Course, ACT. So, may entry na tayo. Pag in-enter ko yan, bababa yung cursor. So, tama ba yung program? Yes. Pero may logical error. Anong logical error mo dyan? Ito, hindi mo alam kung 1985 yan o 2085. Tsaka yung 45. Yung bang pinanganak ng 1985, 45 years old na? Tama.
O yung bang pinanganak ng 2025, 2085, 45 years old na. So, hindi nagja-jive yung birthday mo tsaka age. So, tawag doon logical error. Dapat yun maiko-correct ngayon. Na? Paano niya bubuuin yung sa date? Okay, so, babalik kayo sa program, Modicom. Ano yun? Modicom. Ano pangalan? Npro. Oh, di ba? So, lalagay ulit kayo dito sa taas ng another header. No? Set century tuna. Hindi, no? Ang command dyan, tuna, mag-aalas 12 na yan. Set century, no? On. Set century on. Tignan nyo, isa-save ko siya and then i-execute ko. O, ano nangyari sa date ko? Nabuo na. Ayun. O, nabuo siya, no? Ang secret tuloy. Ang secret dyan, ayun, set century on. Pag inalis nyo yan, hindi nyo naman, pag in-off ko yan, sa kabaliktaran ng on-off eh. So, set century off. Iraran ko ulit. Oh, putol na naman siya. Ayun, oh. Tama? No? So, putol na naman siya. So, lagyan nyo ng set century. I-on yung century para i-display niya yung date ng buo o yung year ng buo. Ayun, oh, naka-display na yung year ng buo. Okay? So, naglagay tayo ng entry 2024. Let's say dash 2 dash ganyan. Pangalan, kung sino-sino na lang muna. Ayan, kagaya yan. In-enter ko lang. Tapos naglagay ako ng 10. In-enter ko. Course niyan, ACT. Okay? So, in-enter ko. So, tama na yung program basically. Nagrara na siya. Walang error sa syntax. Walang error yung commands nyo, no? Perfect. Kaso nga lang, may logical ka. Kapapanganak niya lang, pero 10 years old na siya. Which is wrong. Tama. No. Oh, mali yan. Di ba? Mali na yung data mo. Pinanganak ng 2024 August. Ngayon lang pinanganak, 10 years old na. Okay? So, iiwasan natin yon later, no? Gagawa tayo ng mga logical restriction. Okay, ang next step, kalimutan muna natin to. Babalikan natin to sa susunod na topic. Mahaba yan eh. So, ang next step niyan, kung titignan nyo, magdi-directory ako. May laman na ba yung database ko? Wala, naka-zero. Pero supposed to be, nag-run na tayo. Nag-run na ako, di ba? Nag-run na ako eh. Naglagay na ako ng data eh. Oh. May data na ako eh. Dapat pag in-enter ko yan, papasok yan doon sa database nyo. Kaso nga lang, walang laman yung database nyo. Kasi ang next part, after declaration, is ililipat nyo yung laman ng variable doon sa database itself, sa physical storage. Okay? Lilipat natin. Dito, nag-declare ka lang. Humingi ka ng laman. Nasaan yan? Nasa variable. Nasa memory ng computer. Wala yan doon sa physical storage. Asa yung physical storage nyo? Yung nandun sa DBF. Yung file, no? Save nyo yan doon sa file. Sa database file. Doon dapat nakasave. Kaya hindi nag-a-appear doon sa database. Okay? So, paano nyo ngayon isi-save yan? Una, dapat naka-active yung database nyo. Bubuksan nyo muna yung database nyo. Yung database na gagamitin nyo, bubuksan nyo. So, paano mag-open ng database? Use. Para mag-activate ng database. Tignan nyo close tayo rito. Set stat on. Naka-SPRO ko, di ba? Close all. So, namatay yung database ko, naka-close. Paano ko i-open? Use SPRO. Ayun, naka-SPRO ulit, no? So, ayun na ipapasok niya sa program.
So, ito ipapasok natin sa program. So, i-activate nyo muna yung database kung saang database nyo ilalagay. Sa case natin, isa pa lang muna yan, no? Kasi hindi pa tayo gumagalaw sa iba. So, i-open ko muna yung database ko. Ang instruction ko is use plus yung pangalan ng database. Anong pangalan ng database natin ulit? N-Pro o S-Pro. Yan, nakakalito yan, no? Yung pangalan ng PRG tsaka yung pangalan ng database. So, dito, anong pangalan ng database natin? Hindi N-Pro yung PRG natin. Tingnan niyo iba, ayun, N-Pro. So, use S-Pro. Huwag nyo nang lalagyan ng .dvf. Ganyan lang, use S-Pro. So, pag in-execute tong line na to, magiging active yung database nyo. Pwede nyo na ngayong ilipat yung laman nitong variable na to papunta doon sa database. Okay? So, paano kayo ililipat? So, una, magdi-declare ka muna ng blank value doon sa database mo. Kasi bagong record. So, blank value ka, blank page. 'Di ba pag nagpi-fill up kayo ng ano ba 'yon, yung dati yung slam book. Uso ba slam book noon? Yung may 'di ba nung elementary may libro, may notebook, tapos may mga data doon, tapos pinapipilapan ka na, pinapapilapan yung classmate nyo, 'di ba? So, blank form, no? So dito, kailangan mo munang maglabas ng blank form. Kasi kung hindi ka maglalabas ng blank form, ang tendency niya, kung ano yung nandun sa ibabaw ng database mo, yun yung papatungan niya, mawawala yung data mo. Gagamitin niyo lang to kapag magdadagdag kayo ng record sa database nyo. Okay? So, tingnan nyo. Paano kayo maggawa ng blank form? So, append blank. So, yung append blank, ginagamit lang yan kapag magdadagdag ng bagong record sa database. Okay? Append blank. So, kukuha ka muna ng blankong form bago mo ilalagay yung laman ng variable papunta sa saan? Sa field name. So, paano kung ililipat yung vStudno sa field name studno? So, ang command is replace. Replace field name with variable. Yun ang syntax. So, replace field name. Anong field name ko? Studno with vStudno. Yun ang reason kaya ang pangalan ng aking variable is kapareho ng field name ko. Bakit? Para pag naglipat ako, aalisin ko lang yung V sa harap. Imagine niyo gawin ko tong get ABCDEFGH. ABCDEFGH. So, pag nag-replace ako, replace studno with A. Tama. Pwede yun. Tama yun. Walang problema yun. Pag dumami yan, hindi nyo na alam kung sino yung A, B, C, D, E. Kaya dinidoktongan ko na lang, no? Pag nagpo-program ako, dinudoktongan ko na lang ng V yung pangalan ng field name ko. Para hindi ako hirap pag naglipat ako ng content from memory variable papunta sa mismong field. So, kaya ito, replace studno with vStudno. So, gagawin nyo yan sa lahat ng nyo, field name nyo at variable name nyo. So, lname. So, lalagyan ko lang ng comma, tapos, lname with vlname. Ano pa? Meron pa ba? Fname. So, fname with vfname. Kunyari, gusto nyo ibaba na, yun yung punuin hanggang doon sa dulo, no? Pwede ka mag-enter. Pero, next line, lalagyan nyo lang replace. Hindi pwedeng dire-diretso pag nag-enter ka. So, this time, si vname naman. vmname. So, mname with vmname. Gamma.
ADDR with VADDR, comma. Ano pa? VDay, saan? ADDR, ayan. So, ADDR, tama. Yung VDay ba ako? Yung field name ko? Hindi, no? Ano yon? Buo yun, no? Birthday with, ano? V, B, day. O, baba ko pa ulit. So, replace ulit ako. Replace, ano pa? Age with Viage, VH, comma, course with V-course. Meron pa? Wala na. So, try natin. So, irarun ko na siya. Control W. Irun natin. Ay, mali. Modicom N Pro pala, no? Ayun. Pag irarun ko yan, do N Pro. Yun. So, this time maglagay tayo ng data, no? 2024-2- let's say 300. Lagay natin data si Mr. Rosales. Yan, no? Pangalan ay Adriel Garcia. Any question? Middle initial nila, wala. Address nila, taga Pasay City. Pinanganak siya noong November 1, 1995. O yan, kita na natin ngayon. No? Kunyari, ang age niya ay 30, ay 60. Enter. Course na ACT. Enter. Nag-error? Wala. Pumasok ba yung data? Let's see. Clear. Magdi-directory ako. Ano na? S-Pro. Pumasok? Hindi. Tama? Hello mga kapatid. So, pag nag-browse ka, ayun na eh. Oh. May laman na ako isa. Ayun o, record ko 1. Okay? Ayan o, si Rosales. Paano ko nakita to? Ang itatype ko lang browse. Kita ko siya. So, si S-Pro ko, meron ng isang record. Ayun o. Okay? Meron tayo nakalimutan. Contact number. Tama? Walang contact number. So, balikan natin ngayon yung program natin. Wala tayong contact number, oh. Pero dito, sa ating ano, wala rin. So, nakalimutan. May contact number tayo rito. Ayun. Pero hindi tayo humingi ng entry ng contact number kasi dito, sa ating label, wala tayong contact number. No? So, saan ko isisingit yan? So, gawin ko na lang dyan, row 16, colon 50, no? 50, say, sabihin ko, contact. Ayan. Okay? Contact na lang. So, dito, nag-declare ako ng contact, vcont, space 11. So, dito, magsisingit ako. At row 16, colon, anong colon? Nasa 50 yung ano ko eh. Nasa 50. 50 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 58, no? So, colon 58. Diyan ako hihingi ng entry. Colon 58, get, vcont. Tapos, i-replace ko ngayon. I-save ko sa DBM. So, ano yan? Contact. Contact ba yung ano ko? Hello mga kapatid. Yung contact ba o cont? Yung field name? Sige, contact with vcont.
Okay na. So, try natin i-run ulit. Ayun, meron na ako dito. Contact, no? So, record number 2, 2024-3. Ganyan lang student number niya, no? Lagyan natin muna ganito. Manghula na lang tayo. 10. ACT. Contact number. Yan. Enter. Oh, hindi eh. Ito, tignan nyo ito ah. So, variable not found dun sa replace. Andito yung question mark mo. Ibig sabihin yan, meron kang maling variable declaration. It's either yung contact or yung vcont. Paano nyo i-debug yan? Una, tignan nyo yung structure nyo, no? So, display structure. So, ano yung contact natin doon? Cont-no, hindi contact. So, doon tayo nagkaroon ng error. Kasi ginamit natin contact as field name. So, kung titignan nyo dito, ito yung error niyan eh. Ito, yung laman ng vcont, which is the variable name para sa contact, pinalalagay natin sa contact. Nag-error siya. Bakit? Kasi there's no such thing as contact na field name. Anong meron? Cont, cont, mga kapatid, anong meron? Cont no. So, ganun ang pagdidebug ng error, na? Itong mga variable ek. Titignan nyo yung field name nyo. Minsan naman, nag-error yan doon sa declaration ng variable. Wrong is, hindi sila tugma. So, cont no pala dapat. So, pag niran natin, save muna natin, i-run ulit natin. Lagay tayo. 3. Okay. ACT. Ayan ang contact number. So, wala nang error. Tama? So, kung titignan natin yung ating database, magbabrowse lang ako, may laman na siya. Ilan na laman? 3. Na? Question? So far, wala. Wala. Next. B10. Ano napansin niyo, B10? Paano kung meron pa akong ilalagay? Ayan lang. Ano napansin nyo? Nung paglagay ko ng contact number, ano nangyari? Nag-exit na yung program. Tama? No? Paano kung marami akong ilalagay na entry, hindi lang isa, dalawa? So, every time na marireach ko yung contact number, mag-exit, tapos iraran ko ulit yung program. Tama? Ganun na magiging logic. No? Which is wrong. Di ba pag nag-withdraw kayo sa bangko, mayroong mga tanong, enter another transaction? Pansin niyo yun? No? Sa ATM. Oo, di ba? Kasi imagine niyo every time na magta-transact ka sa ATM, kunyari gusto mo lang ano ba meron doon? Check balance. So, pagkatapos mag-check balance, mag-exit yung program. Tatanggalin mo yung card mo, sasalpak mo na naman para sa withdrawal. Tama? So, yung program natin is almost done. Wala lang siyang looping. Okay? So, wala siyang looping. So, dapat, pagdating ko dito sa contact number, magtatanong siya, no? Dito, maglalagay ako ng prompt dito. Lalabas yung box ko dyan, tapos lalabas yung tanong, add another record. Pag nag-yes, babalik ako dito sa student number. Pag nag-no, mag-exit ako. Okay, so yun yung looping kung tawagin. So, paano natin i-implement yan sa PRG nyo? Paano nyo i-implement sa PRG yan? No? Ano? So, yung looping, meron niyang, ano, alam niyo yung if command? If condition, tapos else, tapos and if. So, ganun yun, no?
if condition, if the condition is true, i-execute niya yung nandito sa baba. Yung true. True procedure. Yan. If the condition is not met, ibig sabihin, hindi true yung condition ng if, i-execute niya itong else. This is for the false. False procedure. Tapos and if. So whether the condition is true, pag true yung condition ng if, gagawin niyo yung true procedure, tapos mag-end if. Dito babagsak yung program sa ilalim ng end if. Pag nag-false yung condition, hindi niya i-execute itong true procedure, ang i-execute niya yung else procedure, saan ang exit niyan? Doon pa rin sa end if. So, paano natin i-implement yan? Kailangan mag-create ka muna ng ano mo rito, condition mo. Okay? Sa if. So, baba muna natin to ha. Paano tayo mag-create ng ano dyan, ng condition? Paano tayo mag-create ng if condition? Saan natin makikita 'yon? I-remarks ko lang to ha, para hindi tayo maligaw. So saan natin makikita 'yon? Siyempre sa question na do you want to add another? Okay? Do you want to add another? Pero dapat gawan muna natin ng prompt 'yon. So pwede ako mag-declare ng another box anywhere, no? Dito nag-declare ako ng box sa taas. So dito pwede na ako mag-create ng box. Dito sa part na to. Dito ko gustong ilagay yung box. At let's say anong last row ko? Anong last row ng box ko mga kapatid? 22. Ayun tama, kita niya. Ito. Ayan, 22 ang last row ko, no? So, Jenny, andito na yung laptop, no? So, at row 21, sa itaas ng 22, okay? Anong column? Yung upper left corner. Ay, mali. So, 22, row 22 yung last line. Yung last line nung maliit na box is 21. Yung laman is 20. Yung first line nung maliit na box is 19. So, at row 19, so colon, sabihin natin 45 to row 21, sabihin natin colon 76. Okay? Ganyan lang. Gagawa lang ako ng single box. So, tanggalin muna natin tong I-remarks ko lang muna tong mga ito para hindi ma-save sa database, no? Titignan muna natin yung looping natin. Okay. So, pag ni-run ko yan, Control W, do. So, lagay tayo, enter. Ayun, so sakto yung box ko, di ba? Galing ko mag-compute, no? Ano ilalagay ko sa loob? Siyempre, ang ilalagay ko sa loob is yung tanong. Anong row yun? At row 20. Sa pagitang 19 at saka 21, no? At row 20, colon 46. Bakit? Kasi yung colon ko 45, yung line ko. Say, anong isa-say ko? Yung question nyo, no? So, let's say add another entry or student. So, it's up to you. So, ako entry ako, no? Add another ANOTH. Yan, no? Add another entry. So, lalagyan ko siya ng option Y, N para alam ng user kung anong i-enter niya. Yes or no. Ayun. So, pag nirun natin, pagdating ko sa dulo, pag in-enter ko, may question na siya doon. Add another entry. So, dapat dito may, Yes?
Hindi, dapat dito may prompt. Dito ilalagay ng user kung ano yung sagot niya, kung yes or no. No? Hindi pa tayo nagpa-prompt. Okay? So, lalagyan pa natin ng prompt yan. Paano siya hingi ng prompt? Ngayon, pwede niyong pagsamahin, di ba, pag-display sa screen ng label at row colon say, quotation, string, close quotation. Paghihingi ng entry at row colon get variable. Tama? Tama ba? Ito yung kanina, ayan o, get variable. Ito yung kaninang say, ito yun o. Ayun. May pwede kong pagsamahin yan under one line, no? So, dito sa line na to, at row colon, say, quotation, string, close quotation, pwede na ako maglagay ng get dyan, variable. Ang problema, nag-declare na ba tayo ng variable? For this particular entry, hindi pa, no? So, declare muna tayo. Dito tayo mag-declare. So, anong magandang variable pwede dyan? Sagot? O ans? Sabi ko na lang sagot. Yan. So, anong sagot ko? Anong sagot variable? Character, numeric, date. Character. Kasi ang laman niyan, it's either Y or N. Tama? So, kaya character yan. So, therefore, space. Ilan ang width? 1 lang, no? 1 lang. Kasi Y or N lang. So, meron na akong variable. Pangalan ng variable ko, sagot. Sagot is a character type variable, no? Allowing only one character as its value. So, dito, magiget ako ng sagot. Get sagot. Get sagot. Okay? So, pag may get, dapat merong read. Bakit kailangan may read? Kasi hindi pupunta yung prompt nyo doon sa ano, sa entry. Pag walang read, yung read ang nagdadala ng cursor para humingi ng entry from the keyboard. Pag inalis mo yung read, hindi dadaan yan doon sa ano, sa get sagot. So, pag niran natin, so pagdating ko sa contact at in-enter ko, ayun na siya. Andun yung prompt ko ngayon. Ayun. So, pag nag-press ako ng N dyan, anong mangyayari dapat? Exit. So, N. Exit. Okay? Ngayon, i-run ko ulit. Pag nag-press ako ng Y, ano dapat? Babalik doon sa student number. Tama? So, nag-Y ako. Exit pa rin. So, mali yung logic, no? So, balikan natin yung program. Bakit ka nag-exit pa rin, miski Y? Di pa kasi natin ini-implement tong if. So, implement na natin yung if. So, sabi natin, if sagot is equal to Y, tama? Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Pwede kong ipa-clear lang yung screen muna, no? I-clear ko yung screen. Tapos, papupuntahin ko siya dun sa taas. Paano ako pupunta sa taas from the beginning? Yung command na loop. Okay? Else, so kung else naman, ibig sabihin, pag nagpunta ka sa else, anong condition natin pag else? Ang laman ng sagot, ano? Y or N? N. Ibig sabihin ng false condition yon. Wala akong gagawin dyan. Pwede kong i-leave blank lang yan. Okay, pwede ako mag-type ng exit. No? Tapos end if. So, ang problem natin yung loop. So, pag nag-command ako dito ng exit, labas lang siya rito. No? Ang problem natin yung loop. Saan part ng program maglo-loop? Dito ba sa taas? Dito? Dito ba? Dito ba dapat? Diyan ba talaga maglo-loop?
Hindi natin alam, sa kaso ng code natin ngayon, hindi natin alam kung saan part ng program maglo-loop. Kasi, pag nag-execute tayo ng loop, ang hinahanap niya is yung active do while. Tandaan niyo yung do while tsaka sa intermediate programming may do while yun eh. Do while tsaka end do. So anyway, ganito yan, no? Pag nag-loop ka, hahanapin niya yung do while. So, sa case natin, wala pa tayong condition ng do while. So, gagawa tayo rito. Yan. Diyan ko ilalagay. Do while the condition is true. Ibig sabihin, as long as the condition is true, i-execute niya lahat yan. Anong condition? Yung condition ng sagot. Okay? So, ang partner ng do while is end do. Dapat pag naglagay ka ng do while, maglalagay ka ng end do. Yan, no? Pag 3 months na, endo ka na. Goodbye, Jollibee. Okay? Na, so, kung may do while ka sa taas, dapat meron kang endo dito sa baba. Pag nag-loop ka, that is true condition, nahanapin niya yung do while. So, dito ko nilagay yung do while, therefore, dyan babalik yung program. Kung dito ko ilalagay yung do while, let's say dito ko ilalagay yung do while, dito, pwede ko ilagay dito, dyan babalik yung program mo. No? Gusto ko sa taas. Gusto ko dyan pabalikin. Kaya dyan ko nilagay yung do while ko. So, para ma-implement yung if, else, and if, dapat meron kang do while sa DBase. Okay, so try natin ha. Control W. Do and pro. So, enter, 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 enter. Enter another, no. Pag nag-no ako, nag-exit. So, tama. Yung first condition. Pag nag-yes ako, dapat ang balik niyan dito. Magki-clear yung screen, ang balik niyang cursor mo dito. So, yes. Ayun, bumalik. No? So, enter, 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 enter. Enter. Pag nag-no ako, dapat mag-exit. No, nag-exit. Ulitin ko. Tignan nyo to, naka-caps lock ako. No? Tatanggalin ko yung caps lock ko. Pero dito, mag-yes ako. Babalik yan, hindi. Pag pinaski yung Y, babalik dito, hindi. Try natin. Pinaski yung Y. Nag-exit. Bakit? Kasi, kasi, iba yung value ng capital letter Y at small letter y pagdating sa computer. Tama? Sa user, pareho lang ang value niyan, no? Mapa capital or mapa small letter. Pareho lang value niyan. Pero sa computer, hindi pwede yun. Paano mo maiiwasan tong error na to? Malay mo, sira yung caps lock ng keyboard. O, paano ka na makakapag-loop niyan? Sira yung shift Y ng keyboard. So, paano yan? So, sa program natin ko kontrolin, no? So, i-edit ko yung program. Gagawin ko rito, babaguhin ko yung condition ko. So, if lalagyan ko ng upper. Yan, no? Logical function na yan, no? If upper sagot is equal to capital letter Y. Ibig sabihin nito, yung laman ng sagot, gagawin niyang capital letter, tapos i-compare ko sa capital letter Y. So, kung mag-entry ako rito, ng small letter Y, dito, pagbaba ko rito, gagawin niyang capital letter Y yon. Kaya miski small letter Y ang ilagay ng user, small letter Y, hindi ako naka-caps lock sa taas, babalik pa rin siya dun sa taas. Ngayon, kung maglalagay man ako ng capital letter Y o magka-caps lock ako, ayun, naka-caps lock, pe-press ko yung Y, babalik pa rin siya. Ibig sabihin, acceptable value ng small letter Y at capital letter Y. So, yung N, walang problema. Ipop-close ko lang to N. Okay? So, nag-exit. Kaso, parang ang pangit ng exit natin.
parang hindi mo mapansin kung nag-exit ba talaga. So, para magkaroon ng distinction, kung talaga nag-exit, sa else, bago ako mag-exit, ang gagawin ko dyan, maglalagay ako ng clear. No? The number 2 shampoo. Anong number 1? Head and shoulder. Okay? So, clear. So, pag nirun ko to, na, tapos, nag-no ako rito, dapat magki-clear yung screen. Ayun na, nag-exit na. Okay? So, nagkaroon na ng distinction. So, kompleto na yung NPRO natin with looping. So, complete na to basically, no? So, maglalagay ng record, tapos, hanggat di ako nag-no, hingi siya ng hingi. Pag nag-no ako, hindi na siya hihingi. Okay. So, silipin natin yung laman ng data natin. Browse. Ay, mali. Browse. Okay. So, tignan nyo yung laman. No? So, may error ba tayo? Wala. Sa program, wala. Logically, meron. Tignan nyo yung student number na to. Pareho, di ba? Acceptable value ba yan? Hindi, kasi primary key ang student number eh. Hindi mo alam kung sino sa dalawa talagang yun. Primary key yan. Di ba? Pag nag-break tayo ng database natin, dapat logically related. Kung magkakaproblema ka sa entry ng student number, ang tendency niya, baka ibang data i-release sa'yo. So, number 1 logical error, yun. No? Dapat si program natin hindi na mag-accept ng student number na existing na doon sa database. Yan yung number 1 condition. Another, yung kanina, 2024 kakapanganak lang pero 10 years old na siya. So dapat magka-jive yung birthday niya tsaka yung age niya. Tama? Question? Tama, no? Nakukuha niyo yung logic? Ingatan niyo yung mga ganon dahil yung mga panel, yun ang tinitignan. Doon sila nakatingin sa mga ganong maling logical. Yung logical error talagang tinitignan. Kasi yun ang nagdadala dyan, no? Kung talagang alam niyo yung ginagawa niyo. So, paano natin sasolvin yun? Paano natin sasolvin sa program natin yung mga ganong error? No? Yung mga logical error such as yung duplication ng student number at saka yung mali yung age. Course contact number, wala namang problem dyan, no? So, paano natin isosolve yung ganong error? Student number. Paano natin masosolve? Anong magandang gawin? So, dalawa yan eh. Pag naglagay ka ng student number, check mo yung database mo kung existing. Or, si computer mismo ang generate ng student number, automatic. Pwede rin yun. No? Yung una, pwedeng paglagay mo ng student number, checkin ni computer kung existing. Pag existing, hindi niya i-accept. Magpa-prompt, no? Student number already exists. Or yung another method, pwede natin gawin na pag in-execute natin yung new student profile, siya mismo ang magbibigay ng student number. Yung computer mismo. Ang mag-generate ng student number based doon sa entry mo na walang kapareho na. Pwede yun. So, ano dun sa dalawa gusto nyong gamitin? Ano muna ang advantage at disadvantage ng dalawang yon? Anong nakikita nyong disadvantage ng una? Yung pag nilagay mo yung student number, check ng computer, kung existing, pag existing, sasabihin ng computer, existing na. Anong disadvantage nun? Number 1, manghuhula ka ng student number.
Hindi mo alam kung ano yung student number ang available, no? Parang pag nilagay mo kanyari 1, ay meron ng 1. Nilagay ka na naman 2, ay meron ng 2. Nilagay ka 3, ay meron ng 3. So, manghuhula ka. So, mas maganda yung pangalawang method. Pabayaan nating i-generate ni computer yung kanyang student number para sa entry na yon. Tama? So, anong gusto nyong gawin? Yung una, pangalawa. Pangalawa. Yung pangalawang i-implement natin. Okay? Hindi ngayon. Next meeting. Tutuloy natin to kasi mahaba yung implementation nun. Pero, ano oras na ba? Uy, mag-aalas 12 na. Go pa ba kayo? Abutin tayo alauna medya pag tinuloy yon, no? So, ikakat natin ngayon. Yes, yes, ikakat na natin ngayon dahil mahaba-haba na yung oras. Sa susunod na meeting, babalikan natin tong program na to para i-solve natin yung dalawang logical error natin. Tapos pupunta tayo sa another program. Yung program na nag edit ng laman ng record. Okay? Question? So naka-record itong ating lecture. So tatanggalin ko muna yung sharing ng screen. Ang gagawin nyo, wala nang question bago ako exit. Wala na, no? Sorry. Sorry, ma. Saan? Memo? Yung memo is parang ano lang yun. Character din yun, pero mas mahaba yung entry. Yes. Recorded to, no? Ipopost ko to mamaya. Yes. Pang-install? Nandun yun sa DBase. Buksan mo yung DBase na LMS. Nandun siya sa kabilang klase. Okay, so stop ko to. Tapos mag-open cam kayo para makita sa recording yung ating mga audience. Wait lang, hanapin ko. No. Okay. So, ito yung ating mga audience. Open cam for attendance. Ayun, no. Si Bion. Okay na. So, 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung ating mga audience for today. So, okay. Stop